Happy God First Morning. Kumusta po mga kapatid? Batiin po natin. Pastor Jerry. Happy God First Morning po sa lahat. Yan, nasigla tayo ngayon. Pastor Jerry, yun po. Pwede po pag-pray niyo ako. Sakit po ng hita ko. Hindi ako halos nakatulog, Pastor. Pwede pag-pray niyo ako. Sige po, sama po natin ngayon. First morning po. Eli, pumayapa po kayo at ang Panginoon po ay bibigyan kayo ng kaginawahan. Sige po. Amen. Pastor, pwede mag-pray na kayo, please. Opo. Si Pastor Ernie ba ay wala? Si Pastor Pastor Junel wala pa, no? Sige, tayo po ay manalangin mga kapatid sa pagsisimula po ng ating morning devotional. Dakila at mapagmahal na aming Diyos, ikaw po ay aming manlalalang. Diyos na tumubos sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Ipinakita mo ang iyong dakilang pagmamahal sa amin na ang sakripisyo ng iyong kaisa-isang anak ay aming tinanggap, Panginoon. Kaming lahat ay naligtas dahil sa kanyang ginawa para sa amin. Kami, Panginoon, na hindi karapat-dapat, subalit ginawa niyo kaming karapat-dapat dahil po sa biyayang inyong inilawit sa aming lahat. Sa umagang ito, Panginoon, ginising niyo po kami dahil naniniwala kaming meron kayong banal na layunin sa aming lahat. Ang banal nais po namin sa inyong tanging itaas ang aming pong mahal na kapatid, si Sister Feli. Meron po siyang iniinda at ninaramdam na sakit sa kanyang bahagi ng katawan. Kayo, Panginoon, ay isang manggagamot. Walang ibang kaparis ninyo. Kayo lamang ang tunay na manggagamot. Kayo ang gumawa sa aming katawan. Kayo rin po ang nakakaalam kung ano po ang aming dinaramdam. Walang nalilingid sa inyong paningin, Panginoon. Mahal niyo po kami. At naniniwala po kami sa iyong dakilang kapangyarihan. Idampi po ninyo ang inyong kapangyarihan, ang inyong mapagkalingang kamay sa bahaging kumikirot sa katawan ni Sister Peli. Hindi po siya nito pinatulog sa magdamag. Maaari po sana, Panginoon, kung papaanong inyong ibinangon sa banig ng karamdaman ang mga tao nung unang panahon ng aming dakilang tagapagligtas ay pumarito sa lupa. Ama, aming pong inihiling na alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus, inyo pong pagalingin ang nararamdaman ni Sister Feli. Ibangon niyo siya sa banig ng karamdaman tulad ng mga taong nakaranas ng iyong kapangyarihan. Sa pananampalataya, Panginoon, hinahawakan namin ang lahat ng ito na iyong banal na kalooban at kabutihan ay pararanas mo kay Sister Feli sa oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastor. Po, tayo po ay magpasalamat sa Panginoon na siya po ay ating Diyos na dakila, na siya ay nagmamahal sa ating lahat at alam niya ang lahat ng nangyayari sa ating buhay, mga kapatid. Ngayong umaga ay magpapatuloy na po tayo sa ating pong God First Morning program ng ating Daily Spiritual Empowerment. At tayo pong muling lahat ay mag-alak na tinatanggap sa ating pong regular program. Ating pong hilingan ang ating kapatid na nag-record po ng kanyang part. Kung hindi po ako nagkakamali, ay si Love Me Cain. Siya ho yung nahilingan, isang kabataan na magbigakaroon po ng Bible reading, recorded o pre-recorded Bible reading. Sige po, Kuya Sai, can you play it now? Samahan niyo po akong buklatin ng ating mga Biblia sa mga bilang chapter 27 at atin po itong basahin. Nang magkagayoy lumapit ang mga anak na babae ni Zelophehad, na anak ni Hefer, na anak ni Gilead, na anak ni Machir, na anak ni Manases sa mga angkan ni Manases, na anak ni Jose. Ito ang mga pangalan ng kanyang mga anak: Mala, Noah, Hogla, Milka, at Tirsa. At sila'y tumuyo sa harap ni Moises at ng paring si Eleazar
at sa harap ng mga pinuno at ng buong kapulungan sa pintuan ng toldang tipanan na sinasabi, "Ang aming ama ay namatay sa ilang at siya'y hindi kasama ng pangkat ng mga nagtipon-tipon laban sa Panginoon sa pangkat ni Korah, kundi siya'y namatay sa kanyang sariling kasalanan at siya'y walang anak na lalaki." Bakit ang pangalan ng aming ama ay aalisin sa angkan niya? Dahil ba sa siya'y walang anak na lalaki? Bigyan ninyo kami ng ari-arian kasama ng mga kapatid ng aming ama. Dinala ni Moises ang kanilang usapin sa harap ng Panginoon. Nagsalita ang Panginoon kay Moises na sinasabi, "Tama ang sinasabi ng mga anak na babae ni Zelophehad. Bigyan mo sila ng ari-arian na pinakamana mula sa mga kapatid ng kanilang ama. At iyong isasalin ang mana ng kanilang ama sa kanila. At iyong sasabihin sa mga anak ni Israel, kung ang isang lalaki ay namatay at walang anak na lalaki, inyong isasalin ang kanyang mana sa kanyang anak na babae. Kung siya'y walang anak na babae, inyong ibibigay ang kanyang mana sa kanyang mga kapatid. Kung siya'y walang kapatid, inyong ibibigay ang kanyang mana sa mga kapatid ng kanyang ama. Kung ang kanyang ama ay walang kapatid, inyong ibibigay ang kanyang mana sa kanyang kamag-anak na pinakamalapit sa kanyang angkan at kanyang aariin. At ito ay magiging isang tuntunin at batas sa mga anak ni Israel gaya ng iniutos ng Panginoon kay Moises. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Umahon ka sa bundok na ito ng Abarim at tanawin mo ang lupain na aking ibinigay sa mga anak ni Israel. Kapag nakita mo na iyon, titipunin kang kasama rin ng iyong bayan, na gaya ng pagkatipon kay Aaron na iyong kapatid. Sapagkat sa ilang ng Zin, sa pagkipagtalo ng kapulungan, ay naghimagsik kayo laban sa aking utos, na kilalanin ninyo akong banal sa harap ng mga mata nila doon sa tubig." At nagsalita si Moises sa Panginoon na sinasabi, "Hayaan mong pumili ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng lahat ng laman, ng isang lalaki sa kapulungan, na lalabas sa harapan nila at papasok sa harapan nila, mangunguna sa kanilang palabas at magdadala sa kanilang pagpasok, upang ang kapulungan ng Panginoon ay huwag maging parang mga tupa na walang pastol." Kaya't sinabi ng Panginoon kay Moises, "Isama mo si Josue na anak ni Nun, isang lalaking nagtataglay ng espiritu, at ipatong mo ang iyong kamay sa kanya. Iharap mo siya sa paring si Eleazar at sa buong kapulungan, at sa harapan nila'y atasan mo siya. Bigyan mo siya ng ilan sa iyong otoridad, upang sundin siya ng buong kapulungan ng mga anak ni Israel. At siya'y tatayo sa harap ng paring si Eleazar, na siyang sasangguni para sa kanya sa pamamagitan ng hatol ng urim sa harap ng Panginoon. Sa kanyang salita ay lalabas sila, at sa kanyang salita ay papasok sila, siya at ang lahat ng mga anak ni Israel na kasama niya. Sa makatuwid ay ang buong kapulungan." Ginawa ni Moises ang ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya, at kanyang isinama si Josue. Kanyang iniharap siya sa paring si Eleazar at sa buong kapulungan. Kanyang ipinatong ang mga kamay niya sa kanya, at siya'y kanyang inatasan, gaya ng inutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises. Amen. Yan po ang mga salita ng Panginoon, mga kapatid, sa umagang ito sa bahagi ng mga aklat ng Bilang, Kapitulo 27. Amen. 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 Yan po ang ating tugon. Tayo po ay dadako na sa ating pong mga spiritual insights na ating nakita ng papaanong gumawa ang Diyos sa buhay ng ating mga ninuno na mga mananampalataya noong pong unang panahon. Aking pong sisimulan, mga kapatid, kung nandyan na po sana si Pastor Popwe, Jonel, ay pwede po siyang mag-lead. Take over lang po pag dumating na po siya. Okay. Narinig niyo po ako? Yan, ang atin pong reading po ngayon, mga kapatid, ay mapapansin po ninyo kaagad yung
mga babae. Yan, mga babae po ay importante rin ho yan sa mata ng Panginoon. At pinapahalagahan din po sila ng ating Panginoon na minsan sa isang kasaysayan ng buhay ng mga patriarka ay hindi po sila tila baga pinibigyan ng halaga at importansya sa kanilang kultura sa unang panahon. Napansin po natin dito na kinakailangan po nilang dumulog dahilan po sa isang kaaba-abang kaso o kaaba-abang kalagayan dahil po sa isang pagpapractice ng sosyudad na ang mga pamana ay ibinibigay lamang o yung mga share ng kanilang mga mahal sa buhay ay ibinibigay lamang po sa mga pangalang lalaki o mga pinunong lalaki. At ito pong nasirang Selopehad, nabasa po natin dito sa ating pag-aaral, itong si Selopehad ay meron pong naiwang 5 anak na ang pangalan po ng mga anak, mga kapatid, ay si Mahaya, Noah, Hogya, Milka at Tirsa. Sila po ay sadyang lumapit kay Moses at sa mga 73 elders dahilan po sa isang kaso na pwede pong pakinggan naman dahil sa isang tinatawag natin ditong relevant na case na ayon ng mga babaeng ito na manatili yung ganong kaugalian na bakit ganon, namatay lang ang aming tatay, ay hindi na siya tatanggap ng bahagi. Hindi naman siya kasama, sabing ganon, doon sa mga paghihimagsik na ginawa nila Korah. Namatay siya sa kanyang kasalanan, sabing ibig sabihin na namatay siya sa hindi niya idinama yung mga leader na sila Moses, si Aaron, hindi siya naghimagsik, ibig sabihin. Pero sabi po dito, mga kapatid, bakit mawawala ang pangalan ng aming tatay sa listahan ng mga tagapagmana ng lupain sa ilang? Ay nabuhay siya na lumalakad na kasama nila at naging supportive naman. Siguro ganun po ang context, no? At ang maganda po dito ay parang lumalabas na ito po ay kinakailangan dalhin sa kapulungan o sa council ng mga leaders natin, no? Leaders nila noon. So ngayon, mga kapatid, ay dinala at magaling naman itong si Moses mag-facilitate at yung mga leaders, hindi naman po siya i-deny, mga kapatid. Ang ganda, no? Hindi siya in-ignore, hindi siya i-dismiss. Sa halip, ang napakagandang diwa ay dadali natin ito sa Panginoon. Huwag kayong mag-alala, dali natin ito sa Panginoon. And siya nga po ang bayani. Ang Panginoon po ang bayani sa narrative na ito. Na bagamat yung 5 anak na babae ni Selopehad ay mga champion ng justice o ng katarungan, ang Diyos po ang hero ng katarungan, mga kapatid. Napansin niyo po dito, talagang ang Panginoon ay napakabuti sa kanila na hindi hinayaan na ang injustice na ito na practice ay maghari. Nagbili ng Panginoon at ang sagot ng Panginoon ay positive. O sige, tama ang mga anak ni Selopehad, ang mga babae ay totoo, tama sa kanilang concern. Ibigay mo ang kahilingan nila. So binigyan po sila ng kahilingan. Alam niyo, mga kapatid, may karugtong po ito. Babasa niyo po ito sa kahuli-huli ang chapter ng Numbers. Uulitin po ito uli, mga kapatid, pero meron na akong ibang concern. Pero ito ho yung basis ng policy, no? Gumawa sila ng pulisiya based on this. At ayoko pong i-preempt, mga kapatid. Basahin po natin yan sa susunod po na. Matatapos po natin itong Numbers chapter 26. Alalahanin niyo po ito, ha. Ito po ay magiging basis ng decision. The same pa rin ang procedure. Ang Panginoon pa rin mo ang magbibigay po ng hustisya. Doon sa chapter 36 ay mababasa uli natin ito. Pero iba na po yung case. Pero ito po yung mga halimbawa na ibinangon doon.
Kaya nga mga kapatid, akin pong minumuni-muni, akin pong nire-reflect dito sa atin pong pinag-aralan na ang Diyos ay nakakakita ng mga nangyayari at hindi niya ito pinalalagpas kapag kinakailangan pong ibigay ang hustisya. Ito pong pamilyang ito ni Selopehad ay malungkot na they are in grief. Mayroon po silang nawala sa kanila yung mag-ama nila, tapos nalulungkot sila, mawawalan pa ba tayo ng basic nating pangangailangan, nagdurusa ng kanilang kalagayan. Pero sila po ay dininig ng Panginoon. Napaka-attentive ng Panginoong Diyos at naintindihan sila, mga kapatid. At umakto ang Panginoon na isang desisyon para sa kanila, mga kapatid. At ito rin ho ay nagamit nga sa future generations na magiging katulad na ganitong sitwasyon. At sa panahon po ngayon, mga kapatid, ay nakatingin pa rin ang Diyos sa atin. He is very attentive in all our concerns. Kung nakakakita po kayo na kayo'y parang hindi fair ang trato sa inyo, tandaan niyo po mga kapatid, ang mata ng Panginoon, ang taingan niya is very attentive sa ating iyak. Hindi po niya tayo nilalagpasan, mga minamahal kong mga kapatid. Sa ating pong henerasyon ngayon, sa ating panahon ngayon, yung Diyos na tapat noon ay siya rin pong Diyos na tapat sa ating ngayon. Kanyang napapansin, kanyang nakikita ang lahat ng nangyayari sa atin. He knows the unexpected depths of ng puso natin, yung malalim na dinaramdam ng puso natin. At naririnig po niya kahit po yung mga tahimik nating mga iyak, mga kapatid. He is very attentive. At siya po ay naiintindihan niya ang lahat ng mga walang katarungang ginagawa sa atin ng ating mga kapwa. At siya ho ay kumikilos. At kapag kumilos ang Panginoon, kanya pong ipagwawagi para sa atin ang mga nangyayaring hindi maganda at ang mga pagkakataon natin ay mapupuno ng habag at biyaya ng ating Panginoon. Kung ano man po ang nangyayari sa atin. Kaya pasalamatan po natin ang ating Panginoon sa kanyang pagiging bayani sa mga fatherless na mga anak na ito at ganun din sa atin ngayon. Siya pa rin ang bayani natin na hindi tayo kaliligtaan. Palagi siyang nakatingin sa atin, mga kapatid. He is very attentive in all our cries and concern. Kaya tayo po ay katulad ng ginawa ni Moses, ay bagamat siya rin po ay nandito sa narrative na ito, kung tayo po ay mayroong mga ganitong cases, ugaliin po natin na huwag tayong mag-deny kaagad. Sabihin natin, dadalhin natin ito sa panalangin. Ipanalangin natin ito sa Panginoon. And let the Lord lead us in all our decisions. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Okay, andyan na ba si Pastor John? Wala pa rin. Sige, pero po kayong gustong i-share sa bahaging ito, mga kapatid. Dalawa pong narrative ito sa chapter 27. Pwede ho kayong magsusog doon sa ating reflection ngayon o pwede ho kayong pumunta doon sa mga leadership side ng pagpalit ng kahalili ni Moses. Marami rin po akong reflection doon pero give you time, mga kapatid. 4:21 na ho ang ating pong orasan. Tayo po ay 46 na sa ating Zoom participants. Sige po mga kapatid, lakasan niyo po ang inyong loob at buksan ang inyong mikropono. At kung kayo po nahihiya, pwede po nating basahin na lang dito sa ating chat. Ayan. Para ho galing po ito kay Pastor Ernie Marin. Nandyan naman siya, pwede naman siya magsalita sana. Pero babasahin ko na ho kasi chinat po niya. Bilang 27, ito ay ang paalaala na ang Diyos ay, ano po? Number 1, tagapagtanggol ng mahina, tagapagtuwid ng sistema, tagapili ng tapat na leader, tapat na
sa kanyang mga pangako. Aba, 4 na T. Galing. Ikaw man ay isang ordinaryong miyembro o leader, may bahagi ka sa plano ng Diyos. Lumapit sa Kanya, magtiwala sa Kanyang katarungan, at maglingkod ng may kababaang loob tulad ni Moses at ni Josue. Praise the Lord. Para po kay Atinet, galing po kay Sister Net Lazaro. Dito, dito ay aking nakita ng issue sa mana sa lupa at sa pamumuno at ang pagpapasa ng responsibilidad kay Josue bilang kahalili ni Moses. Ang kahilingan ng anak ni Selopehad ay nagpapakita na ang Diyos ay mataas at makatarungan sa pareho pong paraan. Tayo ay tinawagan na maging makatarungan at bukas sa pagbabago kung kinakailangan. Ang pagpasa ng pamumuno ni Josue ay pagpapakita na ang Diyos ang nagtatakda ng mga lider sa tamang panahon. Amen. Ang mga lider ay hindi dapat magtiwala lamang sa kanilang lakas, kundi sa patnubay ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa magandang mga refleksyon na ating pong nabasa ngayon. Meron pa po ba kayong mga bahagi na gusto pong pansinin at palawakin at nakikita na dapat po nating i-appreciate ang kabutihan ng ating Panginoon? Sir, pwede po. Ayan, ang ating pong mahal na kapatid, si Brother Melvin. Sige po, kayo po ay Doon ako may sa panahon. papasok sa may yung pag-aanunsyo ng pagkamatay ni Moises. Ano po? So si Moises ay malapit na mamatay. So yung pangako ng lupang pangako, pinakita sa kanya yung Kanaan, ngunit hindi makakasama si Moises. Ano po? Bakit? Dahil sa kanyang pagkakasala sa Meriba. Doon nagalit yung nagkaroon. Hindi natuwa yung Diyos sa kanya doon kasi nga inutusan siya, yung nagreklamo yung mga tiga doon ay mga tiga Israelites na walang tubig na mainom. Inutos sa kanya ng Diyos ay tungkol sa yung tungkod, hampas na 1 beses, pero dahil sa galit ni Moises, 2 beses niya sinuway niya yung Diyos. 2 beses niya hinampas. So yan. So lumabas yung tubig, ngunit Panginoon ay hindi natuwa sa kanya dahil sa hindi pagkilala sa kanya. So sa madaling salita, mga kapatid, tayo, mga tao, lalo na yung mga leader, ay walang kasiguruhan sa lupang pangako. Hanggat tayo ay magiging pasaway. Yan ang palatandaan ng kabayaran ng kasalanan. At isa pa yung kung bakit hindi siya nakapasok doon sa lupang pangako, kasi ang bayan ng Israel ay papasok doon in God's perfect time. Kaya kung sa atin man, mga sa panahon ngayon, meron tayong gusto marating o sabi natin gusto natin dumating na ang Panginoon, na maaaring hindi natin abutan ng buhay, pero it will come in God's perfect time, mga kapatid. Kaya huwag tayong susuko, huwag tayong tatalikod, huwag tayong magsasawa, mga kapatid, sa pagsunod, sapagkat sa pagsunod at pagtitiwala at pagtatapat sa Kanya, sapagkat ito ay darating sa tamang panahon na Kanyang inilaan. Wala nakakaalam, kahit sino, mga kapatid, wala nakakaalam kundi ang Ama lamang. So yan ang ating matibay na panghahawakan, yung Kanyang pangako ay magaganap at mangyayari. Yan po ang aking reflection. Ibibigay ko, Pastor, sa iba yung maraming punto. Ibigay natin sa iba para meron din silang i-share. Salamat po, Pastor. Salamat po, Brother Melvin, sa inyong quotes. Ayan, ang ating pong mahal na Stewardship Director. Tamo naman, pogi-pogi. Good morning, Pastor. Happy God First Morning! Good morning, Pastor. Sa akin, simple lang. God First Morning, Pastor. Simple lang ang akin nakita. Una pa ay kung paano pumipili ang Diyos ng leader. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang bayan. At pipili ang Diyos ng tamang leader at tamang tao. Ang Diyos ang pumipili, hindi ang tao. So, yan po yung akin pong reflection dito. Pangalawa, yung sa verse 27 ay ginawa ni Moses ang ayon sa iniutos ng Panginoon sa kanya at kanyang isinama si Josue
Kanyang iniharap siya sa paring si Eleazar at sa buong kapulungan. So dito ay talagang kung papaano na lamang ang paggalang ni Moises sa mga pari. Kapatid, ano? Pero kung titingnan natin kung in human nature, sasabihin sa ni Moses, pero hindi, mga kapatid, ano? So, dahil itinalaga ng Diyos ang iba't ibang function ng leader, mga kapatid. Itong si Moses, mga kapatid, ang ko dito ay sabi ng ating reading ay ginawa ni Moses ang lahat ayon sa iniutos ng Panginoon. Kaya, so kung ilang taon lang sumusunod si Moses sa bawat eksaktong utos ng Diyos kay Moses. So, kaya wag tayo magsawang sumunod sa Panginoon. So, kung dito, mga kapatid, patapos na ang buhay ni Moses dito, patapos na yung kanyang paglilingkod. Pero kung maalala natin sa Exodus chapter 4, kung paanong tinawag ng Panginoon Diyos si Moses, talagang all of his life, sa buong buhay ni Moses, ay talagang ginagawa ni Moses ang ayon sa iniutos ng Panginoon. So, mga kapatid, huwag tayong mapagod sa ating paggawa, huwag tayong mapagod. Ang Diyos ang namimili ng leader. Si Moses, mga kapatid, ay talagang sinusunod niya ang utos ng Panginoon, kung ano ang instruction ng Diyos. Talagang matamang sumusunod ito si Moses, mga kapatid. Sa ating buhay, mga kapatid, talagang buong buhay tayo susunod talaga sa Panginoon. Kung ano talaga yung inuutos sa atin ng Diyos, gawin lang po natin, mga kapatid, sapagkat ang pagsunod sa Panginoon ay isang kagalakan para sa atin, mga kapatid. Yun lang aking Pastor, aking reflection. Salamat, Pastor Nelson. Nagtungan ko po yun, mga kapatid. Yung bahagi po na yun ay napaka-significant dito. Alam niyo po, ito po ay maganda nating baunin sa ating pamangasiwa ng ating mga local churches. Alam niyo bakit? Ito po ay una, siyempre ang Diyos ang nagbigay ng patnubay, no? Ang Diyos ang nagbigay ng guidelines o patnubay sa pagpili ng isang leader. Hindi lang po basta sinabi ng Panginoon na piliin mo si anak ni Nun, no? Anak ni Nun na si Joshua, kundi ibinigay ng Panginoon ang mga basic na qualification o kahilingan ng isang leader. Binigay nito ng Panginoon, mga kapatid, kaya ito po yung gawin nating manual ng pagpili ng mga leader sa ating church. Maaari sana, mga kapatid, ito ay i-adapt natin na isang devotional bago po tayo magkaroon ng eleksyon o pipili po tayo ng mga leaders natin sa church, sa mga local churches. Makakatulong po ito, mga kapatid. Bakit nga ba si Josue? Meron pong basic qualification. Ang sabi po dito, mga kapatid, ay a man in whom is the Spirit. So ibig sabihin, mga kapatid, dapat po spiritual leader. Pag sinabi pong spiritual leader, meron siyang karanasan sa Panginoon. Katulad ng naranasan ni Josue, na naranasan niya mahabang panahon, nakasama niya yung kanyang mentor na si Moses, na talagang nagpapatunay siya na si Moses ay pinili ng Diyos, sinusuportahan niya si Moses along the way, at di siya lumalayo sa mga patnubay o mga bili ng Panginoon. Talagang kasama niya na sumusunod si Moses sa lahat ng iniuutos ng Panginoon. Alam niyo po, itong si Joshua ay hindi lang po siya basta spiritual leader, siya po ay military leader. Ibig sabihin, involved po siya. Nandun po siya palagi sa baka. Nandun siya sa nakikipagbaka kasama ng mga Israelita. Talagang involved siya, mga kapatid. Ano? Ang kayo pipili ng hindi involved. At sasabihin po ninyo, alam niyo, Pastor Nelson, ano, palagi nagiging katwiran natin to na, may ganyan tungkulin, magiging active din yan pagka may tungkulin na yan. Kaya yung ganun katwira, meron ako mga experience na ganun. Sabi nga nun ay dahil kulang nga yung leader sa church, ang katwiran ay bigyan nyo ng tungkulin para maging active. Ay mali, mga kapatid. Dito ho ay talagang
Pinili si Joshua kasi talagang involved siya. Hindi siya pipiliin para maging involved. Involved na po siya. And then, mga kapatid, sa una po, basic requirement, he is filled with the Spirit. Ibig sabihin, meron siyang personal contact with God. Meron siyang personal relationship with God. Spiritual leader. And he is involved. Nakalagay rin po dito na kung bakit kinakailangan si Joshua ay may ganong katangian kasi siya po ay kinakailangang magsuri ng mga procedure na inihabili ng Panginoon kay Moses, lalo na sa pag-aalaga ng sanktuaryo. O ganun mga kapatid, ang isang spiritual leader po ay alam ang mga basic na mga ginagawa sa loob ng church kasi siya po yung mag-aalaga, magpapatuloy ng mga gawain na hindi nagagawa sa iglesia ng ibang mga kapatid na binigyan ng tungkulin. So ito po yung napakagandang patnubay mga kapatid. And then, nandito rin po yung procedure ng leadership na tinatawag po nating responsible delegation. Yung de-delegate si Moses, hindi niya ibibigay yung full authority kay Joshua kaagad, kundi ang sinabi ng Panginoon, ito sabi ito ng Panginoon mga kapatid, ganda ng leadership principle dito. Ibigay mo, you shall give some of your authority to him. Yung some yung that is the word, some of your authority. Ibig sabihin mga kapatid, when we have leaders behind us, meron tayong mga tinetrain na mga leaders, huwag niyo munang ibigay ang buong blow ng responsibility. Ibigay po natin unti-unti. Ang ibig sabihin dito mga kapatid, mentoring. And then mga kapatid, preparation. Ipiprepare natin para siya ay maging full-fledged na leader na. Alam niyo ba na ang ating church ay ganyan ang pamamaraan? Ang mga leader natin, like pastor, ay ganun din po ang ginagawa sa mga bagong elder. At yung mga dating elder, pumipili tayo ng mga apprentice na elder na kinukuha po natin yun sa mga deacons. Okay, or iba po ay mga deaconess kasi iba po ay may elder na na babae. So yan mga kapatid ang mga procedure kasi pag inilagay mo kagad yung leader na baguhan, nadi-discourage po yan at na-overwhelm. Kaya hindi ho sila nagpapatuloy, nadadala. Yan. Nagkakaroon sila ng trauma sa leadership. Kaya nga mga kapatid, ito'y napakagandang patnubay na ibinigay ng Diyos sa atin. Bibigyan natin ng unti-unting responsibilidad para po sa transition. Ang galing ho ng Panginoon, yung transitional leadership. Yun po yung sinasabi ni Pastor Nelson kanina na hindi pababayaan ng Diyos na ang kanyang bayan ay mababakantihan ng leader, magkakaroon ng leadership crisis, no mga kapatid? Kahit magpabaya ho kayo, ang Panginoon ho, meron na siyang iginagayak ng mga bagong leader. Kaya nga, ang magandang espiritu dito ni Moses ay handa niyang tanggapin na matatapos ang kanyang term, tapos na yung term niya, tanggap niya ito. Dapat ganun din tayo mga kapatid. Mayroon tayong mga elders o mga pastor o mga presidente o anumang tungkulin na hirap mawala sa posisyon. Hindi ho sila nagbabasa ng mga guidelines ng Panginoon. Dapat pinaghahandaan po natin yan. Time will come, matatapos ang term. Pero wag yun yung papayagan na matatapos ang term na wala man lang tayong mairirekomenda na isang leader na sumunod sa atin. Kinakailangan pong maipagpatuloy ang mga spiritual leadership, pangangalaga sa iglesia. Oo mga kapatid, ito ho'y napakagandang basahin na leadership manual, napakahigsi ng storya, pero makakapulot po tayo ng mga guidelines how we select leaders in the church. Hindi ho tayo nagmimini-mini-mo o kaya nagtatakip ng kamay, sino kaya sa dalawang ito? Hindi ho ganun mga kapatid, walang ganun na klase ng leadership. Talagang pinaghahandaan po yan. Iginagayak, itinatransisyon, at ipinapanalangin sa Panginoon. Ay naniniwala po ako mga kapatid na ang ating iglesia, bagamat hindi perfect ang mga leaders, pero kung gagampanan po natin ang pagsunod sa mga tuntuning ito ng Panginoon, kahit manawari ang ating iglesia ay mapapabuti at may pagpapatuloy ang mga ipinagagawa sa atin ng Panginoon na tapat na sumusunod
sa kanyang mga tagubilin. Salamat po, napakayaman nitong ating pong ginawang pagbabasa sa umagang ito. Sige, Pastor, si Pastor Joey, and then first morning po. Mamaya po. Okay. So, happy God first morning everyone. Ang aking pong reflection ay gusto ko pong dagdagan yung sinabi ni Brother Melvin kanina. Si Moses ay isang leader, ano? Alam natin na magiting na leader. Ngunit hindi nagkaroon ng pribilehiyo na makapasok sa Kanaan. Parang ang pananaw natin ay parang kaawa-awa, ano? Kasi hindi siya nakapasok sa Kanaan. Ganun pa man ay pinarangalan siya ng Panginoon kahit hindi siya nakapasok sa Kanaan. Bakit nga ba hindi siya nakapasok sa Kanaan? So ito po ay babala rin sa ating mga leader na binigyan ng malaking responsibilidad sa bayan ng Diyos. Gusto kong basahin yung sulat na Ellen G. White kung bakit si Moses ay hindi nakapasok sa Kanaan. Ang sabi po niya sa Patriarchs and Prophets, page 418, Moses lost sight of his almighty helper, and without the divine strength he had been accustomed to lean upon, he was left to mar the record of his life work. So ibig sabihin mga kapatid, sa talatang ito na sinabi ni Ellen G. White, nawala yung pagpipigil sa sarili. He was lost sight of his almighty helper. Kahit si Moses ay isang dakilang lingkod, alam natin yan, ay nagkasala at nawalan nga siya ng pagpipigil sa sarili. At siya ay humarap sa isang malaking tukso, yung kagaya na sinabi ni Brother Melvin kanina. So isa yun sa dahilan. Nang hina yung kanyang temperance. Pangalawa, yung pagdadoubt niya kasi nagpapakita ng kanyang pagdududa sa Panginoon. Bakit po? Pansinin po ninyo ang sinulat ni Ellen G. White sa pagpapatuloy na Patriarchs and Prophets. Ang sabi niya, by his rash act, he misrepresented God and lost the opportunity of magnifying Him before the people. So, dahil sa init ng ulo, nawalan siya ng pagpipigil, ay nagpapakita at naghahayag din ito ng kanyang pagdududa sa Diyos. Sa mga mata ng mga tao kung ating pong titingnan, ng bansang Israel, para bagang ang kapangyarihan ay yung kapangyarihan na pagpapalabas ng tubig, ano man yan, ginawa ng Moses ay parang nagmula sa kanyang kapangyarihan. Hindi mula sa Diyos kasi nga ay pinagdudahan niya yung maaring magawa ng Panginoon sa panahon ng kanilang mga pangangailangan. Pangalawang punto kung bakit hindi nakapasok sa Kanaan, sabi ni Ellen G. White sa 419 ng Patriarchs and Prophets, God had been dishonored before the congregation of Israel when he should have been magnified and exalted. Ibig sabihin mga kapatid, yung pagiging leader niya na dapat ay ipakita yung pinakamatibay na patutuo o malaking patutuo sa gitna ng Israel ay nawala. Nilabag niya yung kahalagahan ng pagpapatuo sa gitna ng Israel bilang isang bayan ng Diyos. Si Moses dapat ay maging halimbawa ng pagsunod at pananampalataya. Ngunit sa pagkakataong ito, ay ang kanyang ginawa ay nagbigay ng isang malaking impresyon tungkol sa karakter ng Diyos. Hindi niya ipinakita yung karakter ng Diyos sa gitna ng Israel at sa bagay na yon ay na-dishonor ang Diyos sa gitna ng bansang Israel. Pang-apat na nakita ko rito ay sinabi rin ni Ellen G. White sa page 420 ng Patriarchs and Prophets, the greater the knowledge of God and the more exalted the position, the greater is sin. So,
makikita po natin na mas mahigpit ang kaparusahan para sa isang dakilang leader. Kaya mapapansin po ninyo, yung ginawa ni Moses ay isang napakalaking malaki yung consequences ng kanyang pagkakamali, kaya hindi siya nakapasok sa Kanaan sapagkat siya nga yung pinakalider ng Israel, ngunit nagkamali siya at mas malaking parusa ang ibinigay sa kanya ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na bagamat siya po ay hindi nakapasok sa Israel, ay hindi kinilala ng Panginoon ang kanyang ginawa sa mga nakaraan. Hindi po. Maalala po ninyo na maging ang Panginoong Hesukristo sa kanya po life in Gethsemane, noong siya po ay nanalangin kasama ang mga alagad, ay binigyan ng honor. Nakita po sa transfiguration ng ating Panginoong Hesukristo si Moses. So ibig sabihin mga kapatid, kahit nagkamali, pero ibinilang din ng Panginoon yung kanyang mga pagpapagal, at inonor din ng Panginoon yung buhay ni Moses. Yun po yung aking nakita sa karagdagan doon sa reflection ni Brother Melvin. Happy God first morning po. Salamat po. Tandaan po ninyo. Salamat po doon sa ating takeaway. Tandaan po natin na si Moses ay inilibing ng Panginoon, hindi siya inilibing ng tao. Okay? Ibig sabihin ay mahalaga siya sa paningin ng Panginoon. Mahalagang maintindihan ng mga leader na meron tayong accountability. Hence, merong consequence ang pagsuway. Salamat po, Brother Edmond. Sige, last na po ito mga kapatid. Ang oras po natin ay alas 4:44 na ng umaga. Purihin ang ating Panginoon. Ito na po ang huli sa ating mag-reflect. Brother Sani, po. Take it away. Okay. Happy God first morning po. Naunahan ako ni Pastor Joey. Yung sasabihin ko ay sinabi ni Pastor Joey. Additional na lang po yung sa akin mga kapatid. Yun nga, as a leader, bagamat si Moises ay napakaraming ginawang mabuti sa pangunguna ng bayan ng Diyos, pero sa tingin natin parang munting slight na pagkakamali, siya ay naging impatient, no? Sa haba ng panahon niyang paglilid, kasama niya ang Panginoon, pero doon sa isang napakaliit na pagiging impatient, no? Nawala yung great lesson na gusto sanang ipakita ng Diyos sa bayan ng Diyos. Hindi nila kinakailangang magpakahirap. O ibig sabihin yung ating mabubuting gawa ay wala talagang kaugnayan sa ating kaligtasan. Sabi niya, just ask, magsalita lang. Just magsalita lang tayo. Hindi natin kinakailangan yung pahirapan yung ating sarili para tayo ay maligtas. Basta't sabi nga parang doon sa tingin, just look. Ang nangyari, yun nga, pinalo niya, hindi lang isang beses, dalawa. So yung great lesson na just by faith ay tayo maliligtas, yun yung nawala yung great lesson na yun na ayon doon sa sinabi sa sulat ni Sister White. So kung yung palang mga great leaders natin, mga kapatid, na tapat na sumusunod, gumagawa sa Panginoon, pero sa munting pagkakamali ay hindi nakapasok. Bagamat alam natin na talagang binalikan yung bangkay ni Moses. So gaano pa kaya sa ating mga hindi naman tayo leader, halimbawa ordinaryong miyembro lang, ibig bang sabihin noon ay exempted tayo na okay lang, hindi naman ako leader, wala naman akong katungkulan sa iglesia, okay lang na ako yung magkamali o may nagagawang hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos. So ang nakikita ko rin mga kapatid ay kung yung mga leaders natin na tapat, sumusunod, once lang na nagkamali ng maliit, hindi nakapasok sa lupang pangako. Gaano pa kaya sa ating kahit yung pinaka-ordinaryong membro na kung hindi tayo magtatapat o sabihin na natin na
balik natin doon sa COP at offerings natin, mga kapatid. Hindi tayo, hindi natin talagang isa sa puso at magiging tapat. Kahit ba 5 lang yung aking offering, kung iyon lang talaga yung dumating sa akin. Huwag po natin sabihin na, ay, hindi na ito mapapansin ng Panginoon. Pag nauwi naman ng Diyos, maintindihan niya kung ba't hindi ko ito babalik. So, sana po mga kapatid ay hanggang sa kaliit-liitang kahilingan ng Panginoon o kalooban ng Diyos na dapat gawin ng bawat isa sa atin, huwag po natin sabihin na ito'y walang halaga sa paningin ng ating Panginoon. Dahil nakita po natin yung consequence sa buhay ng ating ni Moises. Mahal siya ng Panginoon, tapat na lingkod ng Panginoon, pero sa isang munting hindi pagsunod doon sa kanyang sinabi, ay hindi siya nagkaroon ng karapatang pumasok sa lupang pangako. Tayo po, langit na ba? Langit po lahat yung inaambisyon natin. Kaya maging maingat po tayong lahat, mga kapatid. Happy God's first morning po. Amen. Dakila at mapagmahal naming Diyos. Napakabuti po ninyo sa pamamagitan po ng mga salita ninyong buhay na aming binabasa araw-araw ay nangungusap kayo sa amin. At sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ini-enlightened kami sa mga inspired na mga salita. Panginoon, salamat po sa iyong leadership sa aming buhay. Pinupuri po namin kayo sa mga spiritual insights na aming narinig ngayon. Ito po nawa, Panginoon, ay magsilbing gabay namin. Marami pa po kaming pwedeng marinig dahil kayo po ay kumakausap sa aming lahat. Maaring hindi na po namin marinig sandali ang iba pang mga kapatid. Pero sa ganang amang binabasa namin ang iyong mga salita, kayo po'y nagsasalita sa amin individually. Salamat po sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong pagmamalasakit sa buhay namin. Salamat sa inyong hangarin at kagustuhang kaming lahat ay maligtas. Bagamat kami puno ng kapintasan tulad ng aming mga nabasang mga tauhan sa Biblia, meron po kayong biyayang sapat upang kaming lahat ay tulungan, agapayan na makalakad sa landas ng katuwiran. Salamat po sa iyong pagmamahal na bagamat kami kapos sa lahat ng bagay na nakikita naming hindi matuwid na mga pakikitungo, nandiyan kayo, matuwid ang inyong pakikitungo sa amin. Hindi kayo nagkukulang sa amin, Panginoon. Napakabuti po ninyo. Dakila ka, Panginoon. Purihin ka sa iyong kadakilaan. Salamat sa pagmamahal mo sa bawat isa sa amin. Matanghal kayo sa araw na ito sa aming buhay at maisakabuhayan namin ang mga prinsipyo at mga katotohanan ng aming nabasa sa umagang ito. Papatuloy kami sa aming pag-aaral at aming pakikinggan ng isa pang devotional reading na galing sa inyong mga lingkod na sumulat nito. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Ang atin po, lest we forget, reader, I see, ano pangalan nun? Cruz? Angel Cruz ba? Andiyan naman si Pastor Jonel. Siya po ang leader natin ngayon. Yan si, ikaw ba, Jovan Garabil? Ikaw ba ang reader ng, kapatid? Paki-open ang yung... Sa COS siya, Pastor eh. Sa COS. Sino po si Angel? Angel Del Cruz. Opo, siya po ba yon? Tama ba ako? Angel Cruz? Opo, Pastor. Siya po yung nakalagay eh. Angel Opo. Del. Alright. Hello po, Pastor. Nandiyan po ikaw? Pastor Jerry. Opo, Pastor Noel po. Ito, Pastor Jerry. Ayun. Si Pastor Noel. Pastor, si Angel po ay hindi kayang makapasok at masyado daw po mahina yung signal niya. Yun. Okay. Sa akin pong kabataan po yon. I see. Opo, hindi po siya makapasok. Ako na lang po siguro, Pastor, magbasa. Please, Pastor. Please, thank you. Okay lang. Sige po. Hindi po ang panahon. Po mga kapatid, happy God first morning po sa lahat.
Ang ating pong babasahin ay sa Lest We Forget, September 7, na mayroon pong pamagat na paggawa ng teolohiya, mga apela sa otoridad ni Ellen G. White, part 4. Ang ating pong titiks ng mga kapatid ay matatagpuan sa mga gawa 17 verse 11. Tinanggap nila ang salita ng buong pananabik na sinisiyasat araw-araw ang mga kasulatan kung tunay nga ang mga bagay na ito. Matapat na pinag-aralan ng mga tapat na taga-biyera ang kasulatan upang matuklasan ang katotohanan. Iyon mismo ang ninanasa ni Ellen G. White na gawin ng liderado ng Adventismo noong huling bahagi ng mga 1880. Ngunit labis na marami sa kanila ang tumitingin sa kanyang mga isinulat upang lutasin ang kanilang mga biblical na usapin imbes na gawin ang kanilang asignatura sa Biblia. Iyon mismo ang suliraning ninanais niyang hadlangan. Maaari ring nabago ang mga nagkakamali niyang tagasunod. Naudyukan siyang gumawa ng testimony sa usapin ng Galasya. Ngunit nakakadama naman sila ng pagpapasalamat na mayroon silang mga sulat niya sa paksa na nalimbag, lalo na dahil tila kinilala niya ang kautusan sa Galasya sa Sketches from the Life of Paul noong 1883. Mula sa mga tala sa kanyang tala-arawan, alam natin kung anong mga pahina ang binasa ng mga tao noong 1888 sesyon. Noong October 24, ginamit ni G.H. Morrison ang sketches sa kanyang pagsisikap na ipakita ang katotohanan ng interpretasyon na kautusang seremonyal. Sa pahina 173, binasa niya sa mga delegado. Inilalarawan niya, or ni Pablo, ang pagdalaw na ginawa niya sa Jerusalem upang makamit ang pagsasaayos ng pinakatanong na gumugulo sa mga iglesia sa Galasya. Kung kailangan magpasakop ng mga hintil sa pagtutuli o ingatan ang kautusang seremonya. Susunod na sumiti si Morrison mula sa kanyang pagtatalakay sa likas ng suliranin sa Galasya sa pahina 188. Sa pagkamit sa puntong ito, inudyukan nila mga Kristiyanong Hudyo ang mga Kristiyano sa Galasya na magbalik sa pag-iingat sa kautosang seremonyal bilang kinakailangan sa kaligtasan. Ang pananampalataya kay Kristo at pagsunod sa batas ng 10 utos ay itinuturing na hindi masyadong mahalaga. Bumasa rin si Morrison mula sa pahina 68 kung saan nagsalita si Mrs. White sa pamatok ng pagkaalipin na nabanggit kapwa sa Galasya chapter 15 verse 10 at Galasya chapter 5 verse 1. Ang pamatok na ito ay hindi ang batas ng 10 utos katulad ng idinidiin ng mga sumusulat sa pangangailangang sundin ang kautusan, kundi tinutukoy ni Pedro ang kautosang seremonyal. Sa pagkabigay ng ebidensyang ito, umupo si Morrison at marahil ay naniniwala ang mga tradisyonalista
nananalo na sila sa argumento. Mayroon silang sinipi o sipi mula kay Illinois. Kaya tama sila at mali sina Wagoner at Jones batay sa komentaryo sa Biblia ni Illinois. Ang posisyon iyon, katulad ng makikita natin bukas, ay hindi ang posisyong kinuha ni Illinois. Kaya ang maaaring panalangin natin mga kapatid, gabayan mo kami, Ama, habang pinagbubulayan namin ang mahalagang katanungan ng otoridad na reliyoso at ang kaugnayan ng mga kaloob ng Espiritu sa Biblia. Yun po ang ating pong reading sa umagang ito sa Lest We Forget. Magbigay lang po ako ng konting reflection at ibigay ko na po sa ilan na mga kapatid natin mag-reflect. Dito po ang ating pong reflection dito ay kailangan po talaga natin magbasa ng Biblia, no? Na isa din sa tinutulak at ninanais ni Mrs. Ellen G. White na mangyari sa bawat isa sa atin na ating pong pagbulay-bulayan araw at gabi ang salita ng ating pong Panginoon. Pangalawa ko pong reflection ay hindi po nararapat na ating pong hatulan o husgahan ang ating pong kapwa sa kaligtasan na iniisip ho natin, standard ng kaligtasan na minsan ay ginagawa ho natin batayan ng sarili nating pag-unawa sa kaligtasan ng ibang tao o sa atin din. Kaya ang akin lang pong isang paalala na tayo po mga kapatid ay manghawak lamang sa pananampalataya sa ating Panginoon, magbasa ng mataman at manalangin ng walang patid sa kadahilanan sa ganitong kaparaanan ay hindi po tayo maligaw ng landas. Si Ellen G. White mismo nagsabi, my writing is a lesser light ay maglilid sa greater light. Kaya hindi po natin masyado pong i-capslock ang sulat ni Ellen G. White, bagaman ito po ay lesser light na siyang magbibigay ho sa atin, maglilid ho sa atin sa greater light. Gawin po natin itong isang mahalagang opportunity na basahin ho natin itong sulat ni Ellen G. White na magpapaaninaw sa atin lalo sa sulat sa nakatala sa Biblia, hindi upang salungatin kung ano po ang nakasaad sa Biblia. Yun lang po, and happy God first morning po sa ating lahat. Amen. Salamat po mga kapatid. Ito pong binasa natin ay dagdag sa pagdidiin na hindi pinapayagan at sinasang-ayunan ni Sister White na gagamitin ang mga testimonya niya at mga diarrhea niya o diary, yung mga sinulat niya ay gamitin pang resolve ng mga theological issues. Yun po yung sinikap na gawin ni Morrison. Hindi ho tama na gagamitin. Ang ini-encourage po ni Sister White, i-resolve natin ang mga theological issues sa pamamagitan ng Bible study. Ayan. Kaya ang ating pong church ay ganun lang po. Kinukuha po natin ang mga quote ng ating propetisa para isupplement doon sa mga find natin mga truths na galing po sa banal na kasulatan. At ang mga salita ni Sister White ay nagbibigay ng mga patunay din na ang lahat ng mga findings na iyon ay kasang-ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Alright. Salamat po. Tayo po ay dadako na sa ating pong prayer para po sa ating closing ng ating first part. Pastor Noel, salamat po sa inyong pagsalo ng bahaging ito. Kayo po ang magpe-pray, Pastor. Please, isama na rin alangin ang susunod po na mga bahagi. Salamat po. Mapagpala at dakila naming Diyos, salamat po sa pagpapaaninaw sa bawat isa sa amin sa kahalagahan ng Biblia at sa tulong din ng sulat ng inyo pong lingkod na si Mrs. Ellen G. White.
Nawa tulungan niyo ang bawat isa sa amin na hindi kami magiging false balancer. Sa kadahilanan kayo po ay napupot sa mga false balances. Panginoong Diyos, ang amin pong dalangin na tulungan niyo ang bawat isa na kami po ay magbigay ng aming pong mga sarili sa pag-aaral na iyo pong banal na salita. At sa ganitong kapamarahanan, lalo po kaming ma-inlove sa inyo at lalo po kami, Panginoon Diyos, na magtapat sa aming pong paglilingkod na ikaw at ikaw lamang ang siyang aming pong patuloy na mapaglingkuran hanggang sa huling hininga ng aming buhay, hanggang sa ikaw ay may hayag sa lapap ng langit. Panginoon, nadalangin din po namin ang may mga bahagi sa sunod na bahagi ng God First Morning sa umagang ito, na ikaw ang siyang manguna sa bawat isa. At matapos po ang programang ito sa umagang ito, Panginoon, na punong-puno kami ng mga ideya, lalo tigit, Panginoon Diyos, ng mga pagpapalang galing sa inyo na amin pong nakain sa umagang ito, ang mga spiritual na pagkain na siyang magbusog sa amin pong spiritual na aspeto ng aming pong buhay, na magiging handa po kami sa buong maghapon na makasalamuha ang mga tao sa aming paligid, sa aming pong pakikikwentuhan, pakisalamuha sa kanila. Ikaw ang makita sa amin sa kadahilanan sa umagang ito ay binusog niyo po kami ng mga spiritualidad na bagay. Maraming salamat, Panginoon, sa pagdinig po ng aming dalangin. Hinihiling namin ito sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen. Amen. Salamat po sa inyo. Atin pong bibigyan po puwang ang pag-play ng ating church history. Salamat po. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return.
More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Jesus is coming soon and the world must be warned. Prepare to Amen. our God. Okay, sino po ang ating may bahagi ngayon? Andiyan ba ang ating kapatid na si Pastor Nelson? Meron ba tayong testimony? Ay, wala, no? Okay. Tayo po ay dadako na sa atin pong pagbasa ng Councils on Stewardship Book. Sa pang-anim na bahagi, yung Call for Reform. Kanina, nandiyan na po yung ating kapatid, ano? Yan, paki-open mo yung mic mo, kapatid, and then kindly introduce yourself. Di kita kilala. Pasensya ka na. God first video muna tayo. Ay, sorry, God first video. Sige po. Sige po. Salamat po. Higit pa sa pagtupad sa gawain ng medisina. November 9, Offertory Reading Devotional. At huwag tayong manghinawa sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay mag-aani tayo kung hindi tayo manlulupaypay. Galatia Kapitulo 6 Versikulo 9. Kahit kailan na marinig natin ang salitang missionary doctor, naiisip natin ang naglalakbay na medical doctor sa kanyang mga paa, sa bangka, o sa eroplano patungo sa mga liblib na mga nayon, inilalagay ang kanilang buhay sa panganib upang magbigay ng panggagamot sa mga hindi pa naaabot na grupo ng mga tao. Subalit hindi lamang ang mga liblib na lugar ang nangangailangan ng mga misyonero, kailangan din sila ng mga syudad. Iyan ang karanasan ni Dr. George H. Rowe, na itinalaga ang malaking bahagi ng kanyang buhay sa paglilingkod bilang isang medical na misyonero sa Seoul, ang kapitolyo ng South Korea. Dumating si Dr. Rowe at ang kanyang pamilya sa syudad ng Sunan noong 1929. Tapos ay lumipat sila sa Seoul, kung saan nagpasimula ng isang klinika. Nagpasimula ang Seoul Sanitarium, na tinawag na Seoul Hospital sa dakong huli, na mayroon lamang 8 kamaang medical na institusyon. Ang pondo mula sa 13th Sabbath Offering noong 1935 ang nagpasimula sa konstruksyon ng isang maliit na 138 kamaang hospital. Ang walang kapagurang pagsisikap ang kumuha ng pansin ng Pangulo noon, si President Lee, na kumuha sa kanyang maging personal na manggagamot. Subalit noong 1950, dahil sa digmaan sa Korea, nahinto ang gawain ng hospital. Dinala si Dr. Rowe sa timog ng bansa upang pangalagaan ang mga refugees at upang magbukas ng bagong mga hospital. Nadurog ang puso sa dumaraming bilang ng mga ulila, nadama niya at ng kanyang asawa ang sapilitang pagbubukas ng bahay ampunan. Noong 1954, iginawad ni President Lee kay Dr. Rowe ang Republic of Korean Medal, ang pinakamataas na parangal na tinanggap ng isang sibilyan dahil sa paglilingkod sa bansa. Himalang nanatiling nakatayo ang Seoul Hospital sa katapusan ng digmaan, bagamat maraming mga gusali ang wasak. Paano ba ito nangyari? Sa dakong huli, may isang taong nagsabi kay Dr. Rowe na isang North Korean opisyal na may mataas na katungkulan ang naging pasyente niya, at samantalang nagaganap ang pagsalakay sa Seoul, inutusan ng opisyal ang kanyang mga sundalong huwag gagalawin ang hospital. Ang kasaysayan ni Dr. Rowe ay isa lang sa mga daan-daang mga kwento tungkol sa mga nangyayari sa mga handog para sa World Mission. Panawagan. Mapupunta ang bahagi ng ating misyong handog ngayon sa World Mission Fund upang itaguyod ang ministry sa mahigit na 400 pamilya ng mga misyonero. Maaari rin diretsong ipadala sa World Mission bilang karagdagan sa inyong regular at sistematikong pangakong handog na isinusulat ang My Offering for the World Mission sa inyong pang-ikapong sobre o sa website ng giving.adventistmission.org.
Salamat sa inyong masaganang handog. Amen. Sa ating sa COP, tayo ay nagiging missionary, mga kapatid. Amen. Salamat po. Brother Juban, pag-pray kita, tapos pakilala mo yung sarili mo, ha? Minamahal naming Diyos, amin pong ipinapanalangin na patuloy niyo po kaming palaguin sa mga pagbabasa at pag-aaral ng mga inspired writings. Idinadalangin ko po sa inyo ang inyong anak na gagamitin na magli-lead ng amin pong devotional sa bahagi po ng pagbabasa ng Spirit of Prophecy sa Councils on Stewardship Book. I-bless niyo po ang labi, ilagay niyo po ang mga salita sa bibig ng aking kapatid na si Brother Juban. Gamitin niyo siyang puno ng kapakumbabaan, puspos ng Espiritu Santo. Ito po ang aking hiling sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. Yan, thank you po, Pastor. And happy God first morning po sa ating lahat. Malinaw po naman po yung aking audio. Alright. Yes, Brad. Katuloy. Hello, bro. Sa kasalukuyan po ngayon, ako po ay church planter po dito sa Minalin, Pampanga. Ano po. And sa kabutihan po ng Panginoon ay napaka buti po niya sapagkat sa pagkakataon ay makapaglingkod po tayo sa Kanya nang sama-sama sa oras na ito. So yung title po ng ating babasahin sa umagang ito ay A Call for Reform. So nasa section 14 na po tayo at chapter 62. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbabasa patungkol sa salita po ng ating prophetess or na sa pamamagitan po ni Sister Ellen White. Ayan, sabi po dito, laging isaisip na ang mga makasariling sistema ng pamamahagi, ang ari-arian, sa kasalukuyan ay hindi plano ng Diyos, kundi gawa ng tao. Ang mga Kristiyano ay dapat maging tagapagbago at sirain ang sistemang ito upang magkaroon ng panibagong pananaw para sa paggawa ng mga testamento. Laging tandaan na ang ari-arian na awak mo ngayon ay pag-aari ng Panginoon. Ang kalooban ng Diyos sa bagay na ito ay batas. Kung ang isang tao ang hinirang or humirang sa iyo bilang tagapagpatupad ng kanyang ari-arian, hindi mo ba pag-aaralan ng mabuti ang kanyang testamento upang walang maling paggamit kahit sa kaliit-liitang bahagi? Ito po ay isang tanong na ibinigay po ni Sister White. At ang iyong kaibigang makalangit ay nagtiwala sa iyo ng ari-arian at ibinigay ang kanyang kalooban kung paano ito dapat gamitin. Kung ito'y pag-aaralan ng may hindi makasariling puso, ang pag-aari ng Diyos ay hindi magagamit sa maling paraan. At ang layunin ng Panginoon ay labis na napabayaan. Gayong binigyan niya na ang mga tao ng sapat na paraan upang tugunan ang bawat pangangailangan. Kung sila lamang ay may pusong pagpasalamat at masunurin. Ang mga gumagawa ng kanilang testamento ay hindi dapat isipin na tapos na ang kanilang tungkulin, kundi patuloy silang magtrabaho gamit ang mga talento na ipinagkatiwala sa kanila para sa ikatataguyod ng layunin ng Panginoon. May mga plano ang Diyos upang ang lahat ay makakilos ng may katalinuhan sa pamamahagi ng kanyang mga yaman. Hindi niya layuning panatilihin ang kanyang gawain sa pamamagitan ng mga himala, kundi may ilang tapat na katiwala siya na nagtitipid at ginagamit ang kanilang mga yaman upang isulong ang kanyang layunin. Sa halip na ang pagtitiis at pagkakawang gawa ay maging exception upang dapat
maging tuntunin. Ang lumalaking pangangailangan ng gawain ng Diyos ay nangangailangan ng mga yaman. So, patuloy ang panawagan mula sa mga tao sa ating bansa at sa ibang bansa para sa mga mensahero na nagdadala ng liwanag at katotohanan. Ito po ay nangangailangan ng mas maraming manggagawa at mas maraming yaman upang masuportahan sila. Ito po ay matatag testimonies for the church, page 478. Amen. So, dito ay magbibigay po ako ng ilang insight na aking pong natutunan sa pagbabasa po ng napakaganda po nito kasi since din po nung kami po ay nag-aaral pa sa NLAC ay ito rin po yung naging guide namin sa stewardship sa tulong po ng aming mga professor. So meron po akong tatlong insight na ibabahagi po sa atin sa gabing ito mga kapatid at bilang reflection na rin po. So una ay ang ari-arian daw po ay yung mga pag-aari po natin or yung mga ari-arian natin ngayon ay pag-aari ng Diyos. At kumuha po ako ng teksto sa Bible sa Gawa chapter 4 verse 32 and 33. Alam din po natin na sa katotohanan na lahat ng ari-arian natin ay hindi tunay natin, kundi pinagkatiwala lamang ng Diyos. So bilang mga katiwala pala mga kapatid, dapat natin gamitin ito ng ayon sa kanyang kalooban at hindi po sa ating pansariling interest. Sabi nga po ni Miss Ellen White na let the idea be ever present that it is the Lord's property that you are handling. At tunay nga po na dapat daw tayo ay maging katiwala, hindi po may-ari. So sa tuwing nakatanggap daw po tayo ng blessings or biyaya, halimbawa po dyan ay yung ating ari-arian, minsan sa pera, at ganoon din sa ating talento. Dapat daw po pala pumasok sa ating isipan yung isang tanong na paano daw po ba natin magagamit ito para sa layunin ng ating Panginoong Diyos. So, sa paraan pong ito ay maaari po tayong maglaan ng, yun nga po, sa ating COP at para sa misyon ng ating Panginoon at sa ating church at sa mga, especially sa mga nangangailangan. At desisyon po natin sa pamumuhay ay isaalang-alang po natin kung ito ay nagpapakita ng pagiging mabuting katiwala. Pangalawa po ay ang mga Kristiyano po dapat pala ay, or bilang isang mananampalataya, ay dapat tayong maging tagapagbago. Kaya po napakaganda na sa title po nito ay A Call for Reform. At sabi nga po sa 2 Peter 3:18 na kung patuloy po tayong lumalagos sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesus, ay tunay po na makikilala po natin siya. At hindi dapat tanggapin ng isang mananampalataya ang sistema ng mundo. Ano po? So, sa pamamahagi sa mga ari-arian. Sa halip, dapat pong maging instrumento ito na magkaroon ng pagbabago na gumawa ng ating mga testamento at plano na nakatuon sa layunin ng Diyos. Kasi meron po dati na parang nung hindi ko pa po napag-aaralan yung Councils on Stewardship, ay iba po yung pananaw ko sa stewardship. Pero nung naano ko po na talagang yung relationship natin sa Panginoon ay yun din po yung magpapakita ng ating pag-ibig sa Kanya. Ano po? So sabi nga po ni Mrs. White na Christians should be reformers and break up this present system. Sa pagbabahagi din po nito ay gamitin daw po natin yung ating mga talento sa gawain ng Diyos. So first, syempre, kailangan po nating alamin yung ating spiritual gifts or yung ating kakayahan. Ano po? Minsan kasi ay meron ding magaling sa pagsasalita, nagpapagtuturo, minsan din ay sa music, ayan, or sa technology. Nung andyan po kami, pastor, sa mission ay nung nag-conduct po kami ng
mga spiritual gifts po namin ay doon po namin talaga napatunayan na meron po tayong mga kanya-kanyang spiritual gifts at kung saan po natin ito magagamitin. At yun po, isipin po natin kung paano tayo makakatulong sa ministry po ng ating Panginoon. Especially sa ating mga community, kung nasa ang lugar man po tayo ngayon. At kung minsan, kung tayo po ay magaling sa social media, ay maaari din po tayong tumulong sa mga online evangelism. At ganun din, meron po sa sample dito, kung marunong or magaling po tayong magluto, ay pwede daw po tayong mag-volunteer sa mga feeding programs at mga iba pang gawain na ginagawa po ng ating church. At tunay nga na napakabuti na natin po itong matuklasan sa atin pong pamumuhay bilang mananampalataya. And lastly mga kapatid, ang pagtulong sa gawain ng Diyos ay patuloy na tungkulin. So hindi pala siya napuputol, yung pagtulong natin sa gawain ng ating Panginoon. At sabi nga po sa Hebrew 13 verse 16, na huwag nating kaligtaan ng paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa sapagkat iyan ang alay na kinalulugdan ng ating Panginoon. At especially sa atin pong alam po natin na yung buhay po natin ay minsan nagiging testimonies din po sa iba at nagiging daan ng kanila pong pagtanggap sa ating Panginoon. Na tandaan din po natin, hindi po ito yung katapusan ng ating tungkulin. Nito lang pong last na or nung Friday, nung vesper time po, meron po tayong isang kapatid na nung dumating sila ay masaya. Tapos nung mag-start na po yung vesper service po natin, ay nahuli siyang pumasok. Tapos one time tinanong ko po siya na kung may problema ba o wala. Sabi kong gano'n. Okay lang po ako, pastor, sabi niya sa akin. Then pumunta na po kami doon sa loob. Tapos nag-start na po yung discussion, message. Tapos after po nung message, nung mag-uwian na, bigla niya akong tinawag. Pastor, pwede po kitang makausap, sabi niya. Ano po yun, sister, sabi ko. Actually, hindi po ako okay, sabi niya. Na meron po talaga akong problema. And then, after po nun, ay bigla siyang umiyak. Tapos nag-share na po siya ng kanyang mga sa loobin. Habang nag-share po siya, ay nakikinig din naman po ako. And after po nun, ay napakaganda pala sa bagay, mga kapatid, na isabuhay po natin yung pagiging or pagkakaroon ng diwa ng pagkawang gawa at pagtitiis. At yun, gawin daw po nating lifestyle yung self-denial at benevolence. Hindi po ito laging malaking bagay, kundi minsan simpleng pagtulong at pakikinig o pakikibagay ng oras ay sapat na. Yun po, nung that time, nung nag-share na po siya ng problema niya sa akin, nakikinig lang ako hanggang umiyak siya. Ang tagal po namin nagkwentuhan. Napakalaking bagay pala, mga kapatid, na kahit na sa simpleng buhay na meron po tayo or sa simpleng pamumuhay, although hindi lang po sa mga pastors, hindi lang po sa mga elders, hindi lang din po sa mga may tungkulin sa church, kundi lahat po tayo ay meron pong may babahagi sa gawain ng Panginoon. At sabi nga po ni Miss Ellen White na they should be constantly at work using the talents entrusted to them for the upbuilding of the Lord's cause. So dapat alam din po natin yung tungkulin natin, mga kapatid, bilang isang katiwala ng ating Panginoon. So magsanay daw po tayo sa simpleng bagay or simpleng pamumuhay upang mas marami po tayong maibahagi sa gawain ng ating Panginoon. So yun po yung mga aking reflection sa aking pong nabasa at akin pong ibibigay ang pagkakataon, pastor, sa atin pong mga kapatid. Amen. Amen. Salamat sa ating napakasigasig na kabataan, si Brother Jovan Garabile. Ano ba? Garabilis po, Garabilis. Ayan, salamat. Transfer po siya, pastor, sa Minalin po. Salamat, Brother Rudy. Salamat sa iyo, kapatid.
We are moving closer, mga kapatid, sa pagtatapos ng ating pagbabasa ng book na Counsels on Stewardship. Praise the Lord. Tapos na po tayo sa section 14 na ang ating pong topic ay Wills and Legacies. Chapter 62, Preparation for Death. After po ng tomorrow, yung How to Make Your Property Secure, ay magmumove na po tayo sa chapter 63. Purihin ng Panginoon, mga kapatid, tayo ho ay nakatapos ng aklat na napakaganda na tayong lahat ay napayuhan at atin po itong isa sa kabuhayan. So yan, mga kapatid, kaya nga po yung ating pong team na CLPM We Will Go, I Plan and I give. So we plan, mga kapatid, let's plan na and then we give to move forward God's mission. Purihin ng Panginoon. Alright, so tayo po ay alas 5:28 na ho ng umaga. Bilis po ang panahon. Ang bilang po natin ay umabot po ng 72 ngayon pong umaga sa ating pong unang araw ng isang linggo. Ang ating pong participant sa Zoom. Hindi ko po alam na monitor ang ating mga kapatid na nasa Facebook at nasa YouTube. Salamat po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid, na sumusubaybay sa ating mga live streaming. Ang iyong buhay ay guminhawa, kapatid. Sige po, meron pa po bang gustong magsalita? Isa lang para ho tayo ay dadako na sa atin pong season of prayer. Meron po ba? You open your audio. Tingnan natin kung meron dito. Wala naman. Okay, wala na po. Sige po, kung wala na po at kayo po ay na-appreciate natin ang pangunguna ng ating kapatid na si Brother Jovan, can you give a simple amen? Buksan po ang inyong mga audio para ating pong i-appreciate ang ating kapatid. Amen. 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 Salamat po. Salamat po. Ayan, ang ating pong CLPM. Ito pong CLPM, Brother Edmond, ito na ba yung sa Daily Spiritual Empowerment? Yes po, Pastor. Yung bago po. 19. Ito po yung bago. Kasi nag-a-adjust yung mga kapatid, ano? 19, ang ating pong viewers, Adventist Mission. Tama, Adventist Mission. Tama po, Pastor. Yeah. Sa YouTube, live stream ay 3. Sa Discipleship Ministry ng South Nueva Ecija 2 ay 13. Okay, salamat po sa inyong pagsubaybay, mga kapatid. Tayo po dadako na sa ating pong United Prayer, Season of Prayer. Hihilingan ko po ang 2 tao na tayo po ay mag-lead sa ating Acts form ng prayer. Pwede ko po bang mahilingan si Brother nandiyan pa si Pastor Nelson, ano? O Pastor Ernie. Pastor Ernie, nandiyan ka? Po, Pastor. Pwede ikaw sa sa AC, yung adoration and confession? Pwede po. Salamat, Pastor. Hilingan ko po si Brother Melvin na. Brother Melvin, ikaw na po ang Thanksgiving and supplications. Sige po, Pastor. Sige po. Nandiyan na po sa ating chat box ang mga prayer requests na atin po ipapanalangin. Atin pong isama sa Thanksgiving, Pastor Brother Melvin, yung matagumpay na mga pangangaral doon sa Zambales, Subic, kay Pastor Claudi. Medyo maganda po ang harvest natin doon. At yung iba pa na hindi po nakapagsulat dito. Salamat po, mga kapatid. Tayo po dadako na sa ating silent prayer.
Let's pray. Ama naming banal, sa oras na ito, aming dinadakila, pinupuri ang iyong banal na pangalan. Sapagkat ikaw ay napakabuti sa inyong bayan. At muli po kami nagkasama-sama sa oras na ito upang kaming lahat ay patuloy na dumulog sa inyong luklukan. Humihingi ng pagpatawad sa aming mga naging pagkakasala upang kami ay maging karapat-dapat sa inyo. Inyo po kaming linisin, Panginoon, ng inyong dugo upang kaming lahat ay makasumpong ng pagkapatawad at kami linisin na parang busilak upang kami maging karapat-dapat sa inyo. Kayo ang Diyos na nagpapatawad sapagkat kayo ay Diyos ng pag-ibig. Salamat po sa pagdidig sa aming dalangin sa oras na ito. Sa pagpapatuloy po, Ama, sa aming panalangin, nagpapasalamat po kami unang-una sa lahat sa pagbibigay niyo sa amin ng panibagong buhay at kalakasan sa umaga nito. Salamat sa muling paggising sa amin mula sa aming pagkakatulog. Salamat po ulit sa patuloy na pag-invite sa amin sa umaga na ito na muli kami makakonect po sa inyo at ikaw ang unahin namin sa aming buhay sa loob ng maghapon na ito. Salamat sa paalala sa amin, sa aming mga natutunan sa Bible reading, ngayon din sa Lest We Forget at sa Councils on Stewardship na ito'y aming natutunan at ang aming panalangin na ito'y aming magamit sa aming buhay, ma-share din naman namin sa iba. At salamat din po sa matagumpay na harvest na pangunguna ni Pastor Laude doon sa Subic, Zambales, na ito ay nagbunga ng maraming kaluluwa na kung saan lumapit at tumanggap po sa iyo. Ang aming panalangin ay para sa mga bagong kapatiran na ito ay patuloy na ang Holy Spirit ang gumawa sa kanilang mga buhay. Gayon din sa mga kapatiran na mag-aalaga sa kanila. Sila ay maging masaya sa unang bahagi ng kanilang buhay mananampalataya at sa kanilang paglago ay kayo ang kanyang makasama at maitaas at papurihan. Dalangin din namin ang iba pang mga sumusunod sa aming mga panalangin. Ang aming prayer focus sa umaga na ito. Sina kapatid na lover ni Cain, Jovan Garabiles, Pastor Ruel Bornales. Ang aming panalangin ay puspusin po sila ng banal na espiritu sa kanilang mga paglilingkod, sa kanilang mga pangailangan. Sila nawa ay patuloy niyong gamitin sa pag-ani na iyong mga bukirin, maging dakilang example kung paano maging tapat sa kanilang mga nasasakupan. At sila ay manguna ng tapat ayon sa inyong kalooban. At kung ano man ang kanilang kahilingan o dakilang Diyos, ito ay yung pagkaloob sa kanila ayon sa inyong kalooban at hindi ng kanilang nais. Dalangin din po namin ang panguna ng CLPM headquarters. Ito ay mabigat na natungkulan para sa mga leaders, mga bagong leaders, sapagkat ang aming nagsisimulang misyon ay patuloy na tumatayo at lumalago. Nawa patuloy kaming maging halimbawa sa mga members ng isang katapatan at maging bahagi ng foundation kung paano kami ay magiging lalago, naghahanda habang naghihintay sa inyo ay ikalawang pagbabalik. Dalangin din po namin ang ongoing revival na ginaganap sa Makapsing Church ngayong September 13. O dakilang Diyos, maaari po ba ang Holy Spirit ang manguna sa mga tao rito na ang kanilang mga napag-aaralan gabi-gabi, natututunan ay magsilbing revival para sa kanila at magsimula na kanilang muli ng bagong buhay na isang tapat na mananampalataya. Ganyan din ang aming dalangin para sa crusade sa Kamiling, Karanglan, Nueva Ecija na ginaganap din sa kasalukuyan hanggang September 12. At sa pangunguna ni Pastor Siring Paulino, patuloy niyo pong pagpalain ng mga magandang kapanahunan gabi-gabi upang sila ay hindi maabala sa kanilang pag-aaral at maraming mga makapakinig ng inyong pabalita at tumanggap din naman sa inyo bilang personal at tagapagligtas. Dalangin din po namin ang pasasalamat para sa gaganaping groundbreaking sa church building ngayong araw na ito sa Umpukan, San Ildefonso. O nawa dakilang Diyos, ang araw na ito ay may silbing magandang pundasyon sa pagtatayo at pag-uumpisa
na ang kanilang pagtatayo na iglesia dito. At ang nalangin namin para sa mga kapatiran ng San Ildefonso ay tulong-tulong na maging masaya sa paglilingkod, sa pagbubuo ng isang bagong iglesia na ito na magiging silungan ng mga taong mga nangangailangan. Dalangin din po namin ang North Zambales District 1 Evangelism na gaganapin sa September 40 to 20 sa Iba, Zambales sa pangunan ni Pastor Carl Lego, at patuloy na ang bawat isa ay magkaroon ng masayang paglilingkod sa evangelism na ito at maraming makarinig na inyong mga pangako, pagmamahal at inyong mga pabalita sa bawat isa sa mga tigatong. Dalangin din po namin ang medical mission na pangungunahan ni Doc Dison sa September 13 at nawa ang kapanahunan at ang weather ay maging maayos sa mga panahon na ito upang maraming mapaglingkuran ng mga nangangailangan pangkalusugan. Ngayon din naman ang Revival and Reformation sa Iba Church na gaganapin sa September 10 to 12. Ang iyong pagpapala ng Holy Spirit ang manguna sa bawat isa sa mga gaganap dito at sa mga taong mga members doon sa Iba Church. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang lahat ng mga kapatid na mag-take ng bar exam simula ngayong araw hanggang September 10 at 14. O nawa dakilang Diyos ang kanarungan ng kalangitan ay kanilang maranasan, ang kanilang mga nire-review ay kanilang matanim sa kanilang isipan at ang sila ay makapasa at magamit sa inyong gawain o dakilang Diyos kung ano man sa anumang kapamaraanan na inyong pagkakaloob sa kanila. Aming patuloy na sinasama sa panalangin si kapatid na Ryan Jade Florendo at si Grace Lynn Garcia sa kanilang board exam para sa teachers ngayong September 21. Maaari po ba sa kanilang patuloy na pag-review dakilang Diyos, bigyan niyo sila ng malusog ng pangatawan, matalas na isipan, at ang kanilang mga nire-review ay kanilang matutunan ng gusto upang sa ganoon sa darating na pagsusulit, sila ay maging handa, maging sapat ang kanilang mga nire-review para sa kanilang pagpasa sa exam na ito. Amin din patuloy na isinasama sa panalangin ang mga kagalingan sa may mga karamdaman sa mga sumusunod. Alam namin na ang karamdaman na ito ay wala kayong tinatangi at lahat ay yung pagkagalingin. At sa hipuin ng inyong mapagpagaling na kamay ang bawat isa. Sina kapatid na Winnie Lazaro, Ibon de la Paz, Peli Gutcheco, si John Clemente, gayon din si kapatid na Susan Fajardo, si Pastor Joel Ramirez, Lola Felicitas Velasco, Daniel Ladores, Rolando Simafranca, Bacani Lintag JC, Sydney Alexa Torres, Gerson Malit, Antonio Bermejo, Hermina Bahiro. O dakilang Diyos sa mga pangalan na ito, kasama ng mga pangalan na hindi namin nabanggit sa mga sandali na ito ay mayroon din mga karamdaman, ay aming pong inilalapit po sa inyo ang inyong mapagpagaling na kamay, ang humipo at magpagaling sa kanila. At gayon din ang mga kapatiran namin na narito ngayon sa Zoom Live, doon sa Facebook Live, sa YouTube Live, Adventist Mission, mga kapatiran namin sa Discipleship Ministry. Meron din po kami mga special na panalangin, kahilingan sa mga sandali na ito, dakilang Diyos, na kayo po nakapabasa ng aming mga laman ng puso at isipan. Maaari po ba, dakilang Diyos, na ito ipagkaloob niyo po sa amin ng ayon sa inyong kalooban at hindi lang sa aming kagustuhan, sa inyong tamang panahon at perfect time. Maraming salamat po Ama sa pagdinig sa aming panalangin. Ito ang aming tanging hiling, kalakip na paghingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan na gawa. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Maraming salamat po sa inyo. Amen. 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 Ano po, tayo po ay awit na ng tapat na katiwala. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras damang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggan.
Kristo ang ating gawing Panginoon. Puso't isip sa Kanya ituon. Ikaput ng talento at mission sa gawain ng gawain ay sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati ating itaas. Pagaganin ating mga pasas sa mga suliranin Kanyang tutiran. Magtiwala kayo siya tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Papuri't walhati sa Kanya itaas. Amen. Si kapatid na Jovan, pwede po kayong mag-pray. Let's pray. Salamat Panginoon sa tulong at gabay na inyo pong nagkaloob sa amin sa pagbabahagi ng inyo pong mensahe sa bawat isa. Alam niyo po Panginoon, sa malaki o maliit mang ari-arian na inyo pong ipinagkatiwala sa amin ay dapat po namin itong gamitin nang naayon po sa inyong kaloob. Pagpalain niyo po ang bawat isa, nasa online worship man po or offline, kayo po ang nakakaalam sa kalagayan po namin at sa amin pong pagpapatuloy sa aming paglilingkod sa inyo sa buong araw na ito. Ikaw ang patuloy na siyang aming maitaas at ikaw ang siyang aming mapapurihan. Salamat po Ama sa pagtugon ng aming panalangin. Lahat pong ito ay aming hiling sa matamis at dakilang pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Ang oras po natin ay 5:47 na. Atin pong recite ang ating pong chanting. Ready? Every church is a missional church. I am a missional. I think, I plan, I give to move forward God's mission. Till we will grow. With God first, never be last. Amen. Amen. At tapos-tapusan mga kapatid, magpakasandal kayo, mangaliw kayo, magkaisa kayo ng pag-iisip, mga buhay kayo sa kapayapaan, at ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 Maraming po sa inyo. Maraming po salamat mga kapatid. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon sa ating ministeryo sa araw na ito. Good morning po. Ay, good morning po sa lahat. Exercise tayo. Gumalaw nang hindi pumanaw.
Lakad, maglakad, magtakbo, magbisikleta, magtennis, magbasketball, gumalaw-galaw nang hindi pumanaw, mga kapatid. God bless you. Ganda. Thank you po, Pastor. Thank you. Bye-bye. Thank you po, Pastor. Kumain ng Pastor malusog na Martin, thank you pagkain. po. Salamat po. Kumain ng malusog na pagkain at nagpapalakas ng mga pagkain galing sa langit. Purihin ang Panginoon. Bye-bye. Amen. Thank you. Alright mga kapatid. Salamat po sa inyo lahat. God bless po.